Back here at home, we are joined by COMELEC Chairman George Garcia, whose name was mentioned in yesterday's assembly organized by former Congressman Mike Defensor. Good afternoon, Chairman. Welcome to One News Now. Good afternoon, Sir Diego. Good afternoon to all the televiewers. Alright, Chairman, diretsohin na natin. No? Yesterday po, binanggit yung name mo sa hearing and of course yung mga supposed bodyguards or bagmen ni Zaldico, binanggit ka daw na may 10 million bribe. Ano po ang reaction natin dito, Chairman? Sir Diego, gusto ko muna liwanagin para po itama natin yung facts. Number one, hindi naman po yung hearing, press conference lumalabas. Yes. Therefore, number two, lumalabas din, hindi pala at wala pala silang prepared na affidavits man lang yung sinumpaang salaysay. Napaka-importante po dyan. Sapagkat kung babalikan mo sila, papailan nyo sila ng kaso, wala silang affidavits, hindi pinanumpaan, therefore oral defamation lang. Maaaring strategy din po nila yan kung bakit hindi sila nag-issue ng affidavit. Ngayon po, kung sakasakaling ito ay statements lamang pala at wala naman palang sinumpaang salaysay din, pwede pang baguhin yung magiging final na ilalagay doon sa isang affidavit. And therefore, pwede nilang pagkasagot mo ngayong araw na ito, nangyari kahapon yung mismong press conference nila, pwede nilang itama kung ano yung mga mali o kaya naman sasabihin, hindi namin napansin o kaya hindi, nagka-clarify na kami. So yun po ang importante. Siyempre kapag ka po perjury, dapat merong pinanumpaan, yan ang ibig sabihin ng perjury, 6 years and 1 day to 12 years ang punishment po niyan eh. Mahaba-haba pong kulong yon. Samantalang yung oral defamation, napaka-exil lang pong panahon ng kulong yan. Ganun po ka-importante. Kaya po ako, sabi ko, nung malaman ko yan, number one, absolutely kasinungalingan. Number two, kita niyo po Sir Diego, ang unang inakusa sa akin, meron daw akong 4 na maleta Yes. na binigay sa harapan ng isang hotel. Yun po yung una noon. Pagkatapos bigla na lang ngayon, nawala yung maleta, naubos na siguro yung maleta, ngayon bag na lang. At tapos 10 million pesos. Doon na lang po yung inconsistency na yan, Sir Diego. Diyan natin makikita, teka, ano ba talaga? At number two, mukha namang may nagdidikta at nagsasabi na itong sabihin ninyo upang maisuot kung ano yung gusto nila para po dito. At panghuli po, Sir Diego, sa bagay na yan. Sir Diego, wala po akong pakialam sa flood control. Ano naman po ang pakialam ng Commission on Elections sa flood control? Siguro dahil lang malapit ang kanilang opisina, hindi PWH, dito sa amin sa COMELEC. Pero yun lang po. Pero wala po absolutely na pakialam ang COMELEC at ang chairman ng commission sa flood control project. So ba't ka naman mai-involve doon sa mga gano'n na may perang involved, may mga maleta na involved, and so on and so forth. Well, brings me to my next question, Chairman. May nabanggit kayo mga possible na cases. So are you officially, right now, are you suing them? Ano po ang kaso na ididemanda nyo at sino po ang sasama nyo sa demanda? I mean, aside from the 18 Marines. Alam niyo po, Sir Diego, ako, nagdesisyon na ako, I'll be filing cases. Pero, yung pagpa-file kasi ng kaso bilang isang abogado, nakapag-practice naman tayo ng 2 dekada rin, hindi mo kaagad fina-file yan, pinag-iisipan. Number one, sino ang mga magiging respondents mo? Hindi pa pwedeng yung 18 lamang. Kinakailangan, you have to go deeper, sino yung mga nasa likod? Kasi napaka-unfair naman, nang ipapakulong mo lamang ay yung mga nagsalita. Kung yung mga nagsalita, nabayaran pala. O kung yung mga nagsalita pala ay dahil may pinangako sa kanila. Hindi ba dapat yung nangako, yung nagbayad, kung merong tinatawag na conspiracy, the act of one is the act of all, and therefore, dapat yung liability ng isa o 18, dapat kasama rin yung mga nasa likod. Yun ang kinakailangan ko munang alaming mabuti. Sino ang mga nasa likod? Sino ang mga involved? Sino ang nag-coach? Sino ang gumawa ng narrative? Sino ang gumawa ng drama na ito? Kasi po napaka-unfair. Oo nga, maaaring halimbawa sasabihin ng iba, nabayaran kasi yung mga nagsasalita. Tama po yan. Maaaring sa pangangailangan nila, sa kahinaan nila, although alam nila ang consequences, kaya po sila bumigay at nagsisinungaling. Pero paano naman yung nagpuwersa sa kanila o nag-inganyo sa kanila na magsinungaling? So kinakailangan mabuo po yung picture. Okay. And therefore, I would like to file a very tight case, isang kaso na hindi madidismiss, dapat papanigan tayo upang hindi naman nakakaya ka-abogadong tao tapos na-dismissan lang just for the sake of filing a case. On face value, Chairman, mukhang si former Congressman Mike Defensor ang laging kasama ng mga ex-Marines. Why do you think sinama ka sa issue na ito na medyong malayo po sa mandato niyo sa COMELEC? Alam mo, Sir Diego, hanggang ngayon, hindi ko talaga maubos maisip personal. Wala naman kaming personal na away. Kung
maaaring sinasabi mo na siya yung nakalantad dyan. Number one. Number two, political. Wala naman po, hindi naman po siguro siya nakaupo. Kung 2028 election siguro ang pag-uusapan, baka nga nalala 2028 elections. In fact, napatingin kagad ako noong malaman ko na meron silang statement na ganyan, yung mga dating mga sundalo, na sino ba yung mga may cases sa amin? Ano ba yung mga pangalan ng mga taong meron sa amin? Baka nga kasi may involvement whatsoever. Ano ba ito? Pag-pressure sa amin? Pag-impluensya sa amin? Upang desisyonan yung kaso, pabor o hindi pabor? And whatsoever. So, but then I can promise you and I can commit to the entire Filipino people. Kung ano man yung kasong meron sa amin at kung yung mga na-involved ngayon, meron din sa amin. Kung inhibit ako, I will inhibit. And our cases or the cases pending before us will be decided in accordance with fairness and justice. Okay. Hindi yung dahil lang sa may hinaharap ako na ganyan, na akusasyon, ay magdidesisyon kaming pabor o kaya hindi pabor tungkol doon sa kasong kinakaharap ng kung sino mang personality. Alright, tututukan namin yan, Chairman. And of course, nandito na rin kayo. Hingi lang po sana kami ng update po sa campaign contribution issues versus Senator Marcoleta and kay Senator Escudero. Siyempre po yung kay Senator Marcoleta talaga wala po ng kaso sapagkat before 1985 election code nagsasabi kapag ang isang kandidato hindi nag-report ng kanyang contributors, donors, liable siya and the punishment no 1 to 6 years imprisonment. That was the 1985 law. In 1991, that law was amended. Wala po kaming pakialam doon at saka hindi po namin pwedeng pigilan yung mismong wisdom ng Congress why it was changed. So sabi po ng bagong batas in 1991 law, hindi na po siya punishable. So it was decriminalized. However, yung mga donors na nagbigay sa kanya ay kailangan humarap pa rin ng kaso sapagkat yung batas na nagpaparusa sa mga donors na hindi nag-report ng ginawa nilang contribution ay hindi po nabago, hindi po na-amend dyan. It remains to be a valid law and therefore they will have to face the consequences and be facing an election offense punishable by 1 to 6 years. So yun po ngayon, nag-issue na kami ng subpoena, naghihintay na lang kami ng sagot nila in a formal preliminary investigation. Now, in the case of Senator Chis Escudero, na-dismiss po ng aming campaign finance and political department. Pero somebody, a known blogger, filed a formal case before the law department of the commission, which is sufficient to conduct a preliminary investigation. However, yung pong ma-dismiss yung kaso laban kay Senator Chis Escudero ay inelevate sa Korte Suprema and the Supreme Court accepted the case and granted the request that the case be accepted by the Supreme Court. Siguro nga, the Supreme Court wanted to issue a very definitive ruling on this matter. So anong ginawa ni COMELEC? We proceeded already with the conduct of the preliminary investigation as against doon sa kanyang donor contributor. Pero in the case of Senator Chis, we suspended in the meantime any action as an act of respect to the exercise of jurisdiction of the Honorable Supreme Court. Tsaka sa issue naman po, Chairman, ni Kiko Barzaga, of course, nabakante po yung posisyon niya. Gaano bilis po bago mahalal ang bagong or mag-conduct ng special elections for that position? The COMELEC will be conducting special election by August 29. We already conducted coordinating meeting. And again, as I have mentioned in other interviews, sinabi ko, yung congressman na natanggal can still run because hindi naman po perpetual disqualification to run for public office yung administrative removal from the office. And therefore, again, he can run if he will decide to run. The filing of the candidacy will be by May 5 to 7. And we're hoping that we will be able to proclaim the winning candidate the next day after August 29. So mga OPT po, Sir Diego, baka po makapag-proclaim na kami ng winning congressman of the Lone District of Dasmariñas. For the information of everyone, Dasmariñas Cavite has 450,000 voting population. So ganun kalaki ang voting population ng Dasmariñas Cavite. So, linawin ko, sinabi niya he can run also in this election. Hindi niya kailangan mag-antay ng next election. Immediately, he can file. Yes po, because wala naman pong law na nagsasabing kinakailangan meron ka munang interruption o pahinga para makatakbo ka in a special election. So again, that is not a perpetual disqualification to hold public office. Alright, balik lang ako, Chairman, ng konti regarding yung 18 bagmen. Madami nagsasabi kasi sa ibang nasangkot, politically motivated at meron kang makikita because sa case ng iba, they were directly involved with the impeachment team of VP Sara. Ang sa inyo po, hindi po makita ng iba yung link with Congressman Defensor or anybody or any personalities behind the 18 Marines. Wala po kayong naalalang any dealings with anyone behind these 18 ex-bagmen that would
somehow force them to implicate you? Sabi nyo nga, sa COMELEC, wala kayong makitang possible na link. Hindi ko po sila kakilala. Actually, first time ko pong nakita kahapon kasi hindi ako nanonood, but yung kagabi nakita ko yung video. First time ko pong nakita yung taong nagsabi na tungkol doon sa akusasyon sa akin. So hindi ko po sila kakilala. I will readily admit na ako ay nag-lawyer before kay Congressman Saldico, Congressman Pido Garbin, Congressman Rodel Batocabe, sila po yung mga miyembro ng Ako Bicol Party List because I used to be a lawyer of Ako Bicol Party List. Ako nagpa-accredit ng party list na yun. Pero aside, after that, wala na po akong dealing sa kanila because bawal na po mag-practice kaya po hindi na po ako nakapag-practice after accepting the government post. Ayun. So, para malinaw lang po, before I let you go, baka siguro yun po yung possible link because nag-lawyer ka dati for Saldico. Yes po. At I will not deny that. All right. Well, thank you for your time and talking to us, COMELEC Chairman George Garcia.